Hello po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga listeners dito po sa inyong channel na Sityo Bangungot. Ako po si Hazel, isang food vlogger, at gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano nagsimula ang lahat bago pa mangyari ang mga hindi ko inaasahang pangyayari sa buhay ko. Bata pa lang po ako, Sir Jupiter, pangarap ko na talagang sumikat kahit sa simpleng paraan lang. Hindi naman po yung tipong artista agad, pero gusto ko pong may mapatunayan sa sarili ko at higit sa lahat makatulong sa pamilya ko. Lumaki po ako sa simpleng buhay. Sapat lang yung kinikita ng mga magulang ko para sa araw-araw naming pangangailangan. Minsan po kinakapos pa, lalo na kapag may biglaang gastusin tulad ng bayarin sa kuryente o kaya naman kapag may nagkakasakit sa amin. Kaya bata pa lang po ako, naiisip ko na kung paano ko matutulungan sina mama at papa. Noong nag-high school po ako, doon ko unang nadiskubre ang panonood ng mga vlog sa cellphone ko. Madalas po akong manood ng mga food vloggers habang kumakain kami o kaya bago po ako matulog. Napapaisip po ako kung paano nila nagagawa yun. Yung pumupunta sila sa iba't ibang kainan, natitikman nila yung iba't ibang pagkain at kumikita pa sila habang ginagawa yun. Doon po nagsimulang pumasok sa isip ko na baka yun ang pwede kong gawin. Baka yun ang paraan para makilala ako at makatulong sa pamilya ko. Nung una po, nahihiya ako sabihin sa mga magulang ko kasi baka isipin nila na hindi seryoso yung gusto kong gawin. Pero isang gabi po, naglakas loob ako na sabihin kay mama habang naghahapunan kami. Sabi ko sa kanya gusto kong subukan na mag-vlog, lalo na food vlog. Kasi yun ang hilig ko at gusto kong i-share sa ibang tao yung mga natitikman ko. Nagulat po ako kasi imbes na pigilan ako, ngumiti si mama at sinabi niya na suportado niya ako basta siguruhin ko lang na hindi ko pababayaan ang aking pag-aaral. Si Papa naman po kahit tahimik lang, tumango at sinabi na basta marangal ang ginagawa ko at wala akong tinatapakang tao, susuportahan niya rin ako. Doon po ako na-inspire, Sir Jupiter. Kahit wala kaming mamahaling gamit, nagsimula lang po ako sa simpleng cellphone na medyo luma na. Yung camera po niya hindi ganun kaganda pero ginawa ko pa rin po yung best ko para maayos ang kuha. Sa una po ako lang mag-isa ang nagvi-video. Minsan nanginginig pa yung kamay ko kasi kinakabahan akong magsalita sa harap ng kamera. Paulit-ulit ko pong inuulit yung mga linya ko kapag nagkakamali ako. Hanggang sa masanay na rin ako kahit papaano. Ang una ko pong vlog ay tungkol sa maliit na karinderya malapit sa amin. Hindi po yun sikat na lugar pero paborito namin doon kumain kasi masarap at mura yung mga ulam. Kinunan ko po yun, tinikman ko yung iba't ibang putahe at sinubukan kong ikwento sa camera kung ano yung lasa at kung bakit sulit doon kumain. Hindi ko po in-expect na may manonood pero pinost ko pa rin sa social media. Sa mga unang araw, konti lang ang views. Halos mga kakilala ko lang po yung nanonood. Mga kaibigan ko sa school at mga kamag-anak. Pero kahit ganun tuwang-tuwa na po ako kapag may nagko-comment at nagsasabi na nagustuhan nila yung video ko. May ilan pa nga po na nagsasabing parang ang gaan ko raw panoorin at parang kasama lang nila ako habang kumakain. Doon po ako lalong ginanahan. Habang tumatagal po, sinubukan kong mag-explore ng iba pang kainan. Minsan po nag-iipon ako ng konting pera para makapunta sa ibang lugar. Minsan naman sinasama ko si mama para mas masaya at may kasama ako. Siya po yung tagakuha ko minsan ng video kapag nahihirapan ako na mag-setup. Natutuwa po kasi ako kasi nakikita ko rin na nag-i-enjoy naman si mama sa ginagawa ko. Unti-unti po dumadami yung nanonood sa akin. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Pero may mga video ako na biglang nagkaroon ng maraming views. May mga tao na hindi ko kilala na nagko-comment, nagsasabi na natakam daw sila sa pinakita ko o kaya gusto rin nilang puntahan yung kinainan ko.
May ilan pa nga po na nagtatanong kung saan eksakto yung lugar para mapuntahan nila. Dahil po doon, mas lalo akong naging motivated. Araw-araw po nag-iisip ako kung anong content ang gagawin ko, kung saan ako pupunta at kung paano ko mas mapapaganda yung mga videos ko kahit simple lang ang gamit ko. Hindi po naging madali kasi kailangan ko ring ibalanse yung pag-aaral ko at yung pag-vlog. Pero ginagawa ko po ang lahat kasi alam ko kung para saan ito. Yung mga magulang ko po, lalo na si mama, lagi niya akong sinasabihan na wag akong susuko kahit mahirap. Sabi niya sa akin, bihira lang dumating yung pagkakataon na may passion ka sa isang bagay at sabay na may chance ka pang kumita doon. Kaya hanggat kaya ko raw, ipagpatuloy ko lang. Si Papa naman po minsan tahimik lang pero nararamdaman ko yung suporta niya lalo na kapag tinatanong niya ako kung kumusta yung mga videos ko o kaya kapag sinasabi niya na nakita raw niya na dumadami na yung followers ko. Dumating po sa point na kahit baguhan pa lang ako, nagkaroon na ako ng sarili kong mga viewers at fans. Hindi man sila ganoon karami kumpara sa iba, pero para sa akin sobrang halaga na po noon. May mga nagme-message pa po sa akin na natutuwa sila sa pagiging simple ko at sa paraan ng pagkikwento. Sinasabi nila na parang hindi ako nagkukunwari at totoo lang daw ako sa harap ng kamera. At siguro po isa rin sa dahilan kung bakit ako napansin ay dahil sa itsura ko. May mga nagsasabi po na maganda raw ako at bagay daw sa akin mag-vlog. Nahihiya po ako kapag nababasa ko yun pero nagpapasalamat na rin ako. Kasi kahit papaano, nakakatulong yon para mapansin yung mga ginagawa ko. Pero sa totoo lang po, mas gusto ko pa rin na maaalala ako ng mga tao dahil sa content ko at sa effort ko, hindi lang dahil sa itsura ko. Habang lumalago yung channel ko, mas lalo kong naramdaman na unti-unti kong natutupad yung pangarap ko. Nakakatulong na po ako kahit papaano sa bahay. Nakakapag-abot ako kay mama ng konting pera galing sa kinikita ko sa pag-vlog. Hindi man kalakihan pero sapat na po para maramdaman ko na may silbi ako at may naiaambag ako sa pamilya ko. Sa mga panahong yun, Sir Jupiter, akala ko po yun na yung simula ng mas magandang buhay para sa akin at sa pamilya ko. Masaya po ako, inspirado at puno ng pag-asa. Hindi ko po akalain na sa simpleng pagsisimula bilang food vlogger, may darating palang mga pangyayari na babago sa lahat ng yun. Isang araw po habang nag-check ako ng mga comments sa latest vlog ko, may napansin akong isang viewer na paulit-ulit nagko-comment. Sinasabi niya na may isang kainan daw na hindi gaanong kilala pero sobrang sarap daw ng mga pagkain doon. Sa una po hindi ko agad pinansin kasi akala ko isa lang siyang random na comment. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang seryoso siya at detalyado pa niyang dinidescribe yung lugar. Sabi niya tahimik lang daw doon, medyo tago pero sulit na sulit daw ang pagkain. Dahil po doon, na-curious ako at naisip ko na magandang content yon para sa vlog ko. Kaya po isang hapon nagdesisyon ako na puntahan yung lugar na yon. Medyo malayo po siya sa amin at hindi siya yung tipong madadaanan mo lang. Kailangan mo pa talagang hanapin. Habang papunta ako medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba kasi parang ang tahimik ng lugar at konti lang yung tao. Pero dahil sanay na rin naman akong mag-explore ng iba't ibang kainan, tinuloy ko pa rin. Pagdating ko po doon, maliit lang yung kainan. Hindi siya bongga, parang simpleng tindahan lang na may ilang mesa at upuan. May ilaw naman po pero parang medyo dim yung paligid. May ilang tao na kumakain pero tahimik lang sila. Walang masyadong usapan. Medyo kinabahan ako ng konti pero pinilit ko pa rin maging normal kasi kailangan kong mag-vlog. Umorder po ako ng iba't ibang pagkain na nire-recommend ng nagko-comment sa akin. Habang naghihintay, sinet up ko yung camera ko at nagsimula na akong magsalita sa vlog ko. Sinubukan ko maging masaya at energetic tulad ng lagi kong ginagawa kahit medyo kakaiba yung pakiramdam ko sa lugar na yon.
Pagdating ng pagkain, tinikman ko isa-isa at in fairness naman po, masarap nga talaga siya. Hindi ko po may kakaila yun. Kaya habang kumakain ako, tuloy-tuloy lang ako sa pagkwento sa camera. Sinasabi ko kung ano yung lasa at kung bakit sulit puntahan yung lugar. Pagkatapos ko pong kumain, nagpasalamat ako sa may-ari at umalis na rin kaagad. Habang pauwi ako, parang may konting bigat yung pakiramdam ko pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Iniisip ko na baka pagod lang ako o dahil sa biyahe, kaya ganun yung nararamdaman ko. Pagdating ko po sa bahay, nagpahinga lang ako ng konti tapos agad ko nang inumpisahang i-edit yung video ko. Excited po kasi akong i-upload yon dahil feeling ko magugustuhan ng mga viewers ko yung bagong kainan na na-discover ko. Habang pinapanood ko yung raw video, okay naman po lahat sa simula. Maayos ang audio, maayos yung kuha at mukhang natural lang ako sa camera. Pero habang tumatagal po yung pag-i-edit ko, may napansin akong kakaiba. May isang part sa video na parang may gumalaw sa likod ko. Nung una akala ko normal lang. Baka tao lang na dumaan o anino lang ng ilaw. Pero nung binalikan ko po at sinubukan kong i-zoom, doon nanlamig ang buong katawan ko. Sa likod ko po may nakita akong isang lalaki. Hindi ko siya napansin habang nagba-vlog ako doon pero malinaw siya sa video. Nakatayo lang siya sa may likuran ko, nakatingin sa akin at ang pinaka nakakatakot, nakangiti siya ng hindi normal. Yung ngiti niya po parang pilit at sobrang lapad, tapos yung mga mata niya parang nakatitig lang ng diretso sa akin at mas lalong kinilabutan ako nang mapansin ko na parang may sungay siya sa ulo. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko sa sandaling yun. Paulit-ulit ko pong pinanood yung part na yon para masigurado kung tama ba yung nakikita ko. Pero ganun pa rin. Nandoon pa rin yung lalaki. Nakatayo sa likod ko, nakangisi at parang pinagmamasdan ako. Kinilabutan po ako, Sir Jupiter. Halos hindi ako makagalaw sa upuan ko. Pero dahil ayoko rin po na masayang yung pinaghirapan kong video at natatakot din ako na baka mapansin yun ng mga nanonood at mabash ako, nagdesisyon ako na tanggalin na lang yung part na yon. Inedit ko po siya at sinigurado ko na wala nang makikitang kahit anong kakaiba sa video ko bago siya i-upload. Pagkatapos ko pong ma-edit, in-upload ko na rin agad yung vlog ko. Sinubukan kong kalimutan yung nakita ko at inisip ko na baka may logical na explanation lang yon. Baka editing glitch lang o kung ano man. Pero kahit anong pilit ko, hindi po mawala sa isip ko yung itsura ng lalaking yon. Dahil pagod na rin po ako, natulog na lang ako para makalimutan yung nangyari. Nahiga ako sa kama ko at ilang sandali lang nakatulog na rin ako. Pero Sir Jupiter, bandang hating gabi po bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras eksakto pero madilim pa at tahimik ang buong paligid. Ang nagpagising po sa akin ay isang kakaibang tunog. Para pong may nagkiklik. Parang tunog ng kamera na kumukuha ng litrato. Nung una akala ko po nananaginip lang ako. Pero narinig ko ulit yung tunog. Malinaw at malapit lang. Doon po ako napamulat ng tuluyan. Pagdilat ko po, napansin ko agad na yung camera ko ay nasa tabi ko. Medyo nagtaka ako kasi naaalala ko, nilagay ko yun sa mesa bago ako matulog. Dahan-dahan ko po itong kinuha. Medyo nanginginig na yung kamay ko sa kaba. Pagtingin ko po sa camera, binuksan ko yung gallery para makita kung may bagong kuha nga pa. Doon po, Sir Jupiter, naglaki ang mga mata ko sa sobrang takot. May isang bagong litrato sa camera ko. Kitang-kita po doon yung sarili ko na natutulog sa kama. Pero hindi lang yun ang laman ng litrato. Sa tabi ko po may isa pang nakahiga. Yung lalaking nakita ko sa video. Nandoon po siya sa tabi ko, nakahiga, nakatingin sa camera at nakangisi ng mas nakakatakot pa kaysa doon sa nakita ko sa video. At mas malinaw ko na pong nakita na may sungay nga siya sa ulo.
Hindi ko po alam kung paano ako nakahinga sa sandaling yun, Sir Jupiter. Parang gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa akin. Dahan-dahan po akong lumingon sa tabi ko. Halos ayaw kong gawin pero kailangan kong malaman kung totoo ba yun. At Sir Jupiter, doon po tuluyang nanlaki ang mga mata ko dahil sa tabi ko, nakahiga siya, nakatitig sa akin, nakangisi at hindi man lang kumukurap. Sa sobrang takot ko po napasigaw ako ng malakas at nabitawan ko yung kamera na hawak ko. Pagkabitiw ko po ng kamera at pagkasigaw ko, hindi na po ako nag-isip pa. Kaagad po akong tumakbo palabas ng kwarto ko at kahit hindi ko na alam kung ano ang suot ko o kung maayos ba ang itsura ko. Basta ang nasa isip ko lang po makalayo doon sa kama ko at doon sa nilalang na nakita ko. Habang tumatakbo ako palabas, halos madapa pa ako sa sobrang pagmamadali at takot. Doon po nagising sina Mama at Papa dahil sa sigaw ko. Lumabas sila ng kwarto nila at nakita nila ako na umiiyak at halos hindi makahinga sa sobrang takot. Nilapitan nila ako agad at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi ko po agad masabi kasi nanginginig yung buong katawan ko at parang nawawala yung boses ko. Pero pinilit ko pong ikwento sa kanila lahat. Sinabi ko po kung paano ako nagising, kung paano ko narinig yung tunog ng kamera at kung paano ko nakita yung litrato sa kamera ko na may kasama akong lalaki na may sungay habang natutulog ako. Sinabi ko rin kung paano ko siya nakita mismo sa tabi ko nang lumingon ako. Habang kinikwento ko po yun, nakatingin lang si Mama at Papa sa akin. Halata sa mukha nila na nag-alala sila, pero parang hindi nila alam kung paano nila ipapaliwanag yung sinasabi ko. Si Mama po, hinawakan yung kamay ko at sinabing kumalma muna ako. Si Papa naman pumunta sa kwarto ko para tingnan kung may tao ba doon o kung may kakaiba. Pagbalik po ni Papa, sinabi niya na wala naman daw tao sa kwarto ko at normal lang daw ang lahat. Doon po nila sinabi na kunin ko yung kamera ko para makita nila yung sinasabi kong litrato. Kahit takot na takot po ako, bumalik ako sa kwarto ko kasama si Papa at kinuha ko yung kamera na nahulog kanina. Pagtingin ko po sa gallery, naguluhan ako. Wala na po yung litrato. Kahit anong scroll ko, kahit ilang beses ko pa i-check, wala na talaga yung larawan na nakita ko kanina. Parang hindi siya kailanman nandoon. Napatigil po ako at hindi ko alam kung anong iisipin ko. Alam ko po sa sarili ko na hindi ako nagkakamali. Alam ko yung nakita ko at hindi yun basta imahinasyon lang. Pero dahil wala na yung ebidensya, parang wala akong mapatunayan. Sinabi po ni Mama na baka daw naalimpungatan lang ako o kaya naman sobrang pagod lang ako sa pag-vlog kaya nag-hallucinate ako. Si Papa naman po sumang-ayon at sinabing baka dala lang yun ng stress at puyat. Kahit po ganun, sinubukan kong paniwalaan yung sinasabi nila. Inisip ko na baka nga po na naginip lang ako o kaya naghalo-halo na yung iniisip ko kaya parang naging totoo sa paningin ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mali. Kinabukasan po, hindi pa rin ako mapalagay. Kahit gising na ako, parang pakiramdam ko may nakatingin sa akin o may nakasunod sa akin kahit wala naman akong nakikita. Kaya po nagdesisyon ako na pumunta sa simbahan para magdasal at humingi ng lakas ng loob. Pagdating ko po sa simbahan, tahimik lang ang paligid. Umupo ako sa isang bangko at pumikit habang nagdadasal. Humingi ako ng tulong at proteksyon at sinabi ko na kung anuman yung nakita ko sana mawala na at huwag na akong guluhin pa. Kahit papaano po, gumaan yung pakiramdam ko habang nandoon ako. Parang kahit saglit lang nawawala yung takot na nararamdaman ko. Kaya pagkatapos ko magdasal, tumayo na ako at naglakad palabas ng simbahan. Pero Sir Jupiter, doon po nagsimula ulit ang kaba ko. Paglabas ko po ng simbahan, may isang matandang babae na biglang lumapit sa akin. Hindi ko po siya kilala at ngayon ko lang siya nakita. Nakatingin siya sa akin ng seryoso na parang may gusto siyang sabihin. Lumapit po siya ng kaunti
at mahina niyang sinabi sa akin na may nakasunod daw sa akin. Nagtaka po ako at tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Doon po niya sinabi na isang lalaki na may sungay ang nakadikit sa akin. Nanlamig po ulit ang buong katawan ko sa narinig ko. Di ko po alam kung paano niya nalaman yun o kung bakit niya sinabi yun. Pakiramdam ko po biglang bumigat ulit yung hangin sa paligid ko. Sinabi pa po ng matandang babae na kaya niya raw paalisin yung nilalang na yun. Sabi niya na hindi raw yun basta-basta at kailangan ko raw ng tulong para mawala iyon sa akin. Pero Sir Jupiter, sa sobrang takot ko po hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Natakot ako na baka kung ano pa ang mangyari kung sumama ako sa kanya o kung magtiwala ako agad. Kaya imbis na makinig pa, nagpasalamat na lang ako at dali-dali akong umalis. Umuwi po ako ng bahay na magulo ang isip ko. Hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Pero simula po noong araw na yon, hindi na ako pinatahimik ng lalaking may sungay. Sa gabi po, hindi na ako makatulog na maayos. Minsan naririnig ko yung tunog ng kamera kahit hindi ko naman ito ginagamit. Minsan naman parang may bumubulong sa tenga ko pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. May mga pagkakataon din po na kapag tumitingin ako sa salamin, pakiramdam ko may isa pang nakatingin sa akin bukod sa sarili ko. Kahit wala akong nakikita, ramdam ko na may kasama ako. Habang tumatagal po, parang mas lumalala yung mga nangyayari. Nawawala na po ako sa focus, hindi na ako makapag-vlog ng maayos at pati yung mga simpleng bagay, nahihirapan na akong gawin. Pakiramdam ko po, Sir Jupiter, unti-unti akong nawawala sa sarili ko dahil sa takot at sa mga nangyayari sa akin. Parang kahit saan ako pumunta, sinusundan ako ng lalaking yon at hindi niya ako tinatantanan. Doon na po umabot sa punto na pakiramdam ko halos mababaliw na ako sa sobrang takot. Habang lumilipas po ang mga araw, lalo pong lumalala yung nararanasan ko. Halos hindi na po ako makatulog at kung makatulog man ako, lagi akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi na pawis at hinihingal. Minsan pakiramdam ko may nakaupo sa gilid ng kama ko. Minsan naman parang may nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko na nakatingin lang sa akin. Hindi ko man siya palaging nakikita pero ramdam ko po na nandyan siya. Halos hindi na po ako makapag-vlog. Hindi na rin ako makapag-focus sa pag-aaral ko. Si Mama at si Papa sobrang nag-aalala na sa akin kasi nakikita nila kung paano ako unti-unting nagbabago. Minsan bigla na lang akong matutulala. Minsan naman bigla akong iiyak kahit wala namang dahilan. Hindi ko rin po maipaliwanag sa kanila kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Hanggang isang araw po, Sir Jupiter, may kumatok sa pintuan ng bahay namin. Si Mama po ang nagbukas at narinig ko na lang siyang tumawag sa akin. Paglabas ko po doon, nanlaki ulit ang mga mata ko kasi nakita ko yung matandang babae na nakausap ko sa labas ng simbahan. Nakatayo po siya sa may pintuan. Nakatingin sa akin na parang alam na alam niya ang lahat ng nangyayari sa akin. Bigla pong bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa dahil may isang taong parang nakakaintindi sa sitwasyon ko. Pumasok po siya sa bahay namin at kinausap sina Mama at Papa. Ipinaliwanag niya na may nakasunod pa rin sa akin at hindi raw yun basta multo lang. Sabi niya, isa raw itong ligaw na kaluluwa na maitim at parang demonyo ang anyo. At ang pakay daw nito ay ang makuha ang aking kaluluwa. Pagkarinig ko po noon, parang gusto ko na lang humagulgol sa sobrang takot. Pakiramdam ko totoo na pala lahat ng nararanasan ko at hindi lang yun guni-guni. Nakita ko rin po sa mukha ni na Mama at Papa na natakot sila. Pero pinilit nilang maging matatag para sa akin. Sinabi po ng matandang babae na kaya niya akong tulungan.
Sabi niya kailangan daw niya akong gamutin at paalisin yung nilalang na nakakapit sa akin bago pa ito tuluyang makasama sa akin. Sa puntong yun po, wala na akong ibang choice kundi magtiwala sa kanya. Pinaupo niya po ako sa gitna ng sala namin. Pinatay niya yung ibang ilaw at parang may mga dasal siyang binibigkas na hindi ko masyadong maintindihan. May dala rin po siyang ilang gamit, parang mga kandila at kung ano-ano pa. Habang ginagawa niya yon, lalo pong bumigat yung pakiramdam ko. Bigla ko pong naramdaman na parang may humihila sa akin pabalik, parang may ayaw na umalis sa akin. Napahawak po ako sa upuan kasi pakiramdam ko matutumba ako. Doon po sinabi ng matandang babae na huwag akong matakot at huwag akong bibitaw sa sarili ko. Habang tumatagal po yung ginagawa niya, parang may naririnig akong mahina na ungol o galit na boses. Hindi ko alam kung totoo ba yun o sa isip ko lang, pero pakiramdam ko sobrang lapit niya sa akin. Parang nararamdaman ko naggalit siya at ayaw niya akong pakawalan. Napapikit po ako at tuloy-tuloy lang akong nagdadasal sa isip ko. Paulit-ulit kong sinasabi na sana matapos na ito at sana makalaya na ako sa takot na ito. Maya-maya po bigla akong napasigaw. Hindi ko po mapigilan kasi parang may biglang sumikip sa dibdib ko. Pero kasabay noon parang may biglang kumalas sa akin. Yung bigat na nararamdaman ko, unti-unti pong nawala. Ulit na ganun. Ayoko na pong ilagay ang sarili ko sa sitwasyon na hindi ko kayang kontrolin. Pinili ko na lang po na mag-focus sa ibang bagay. Sa pag-aaral ko at sa pagtulong sa pamilya ko sa ibang paraan. Minsan po naiisip ko pa rin yung mga panahong nagba-vlog ako at kung gaano ako kasaya noon. Pero mas pinipili ko na lang ang kapayapaan ng isip ko ngayon. Stay tuned. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir Jupiter, at sa mga listeners dito sa inyong channel. Ako po si Marian, isang dating food vlogger pero caregiver na ngayon sa Japan. Nais ko sanang ikwento sa inyo yung karanasan ko noong food vlogger pa ako at dahilan kung bakit ako tumigil. Nung nagsisimula pa lang po ako, Sir Jupiter, wala naman talaga akong plano na maging food vlogger. Simple lang po ang buhay ko noon. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na opisina at sakto lang ang kinikita para makatulong sa pamilya. Pero bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa pagkain. Hindi lang basta kain ha. Gusto ko rin malaman kung paano niluluto, saan galing ang recipe at kung bakit ganon ang lasa. Siguro po nakuha ko yun sa mama ko. Si mama po kasi mahilig magluto at mahilig ding mag-explore ng iba't ibang pagkain. Kahit simple lang ang budget namin. Kapag may konting extra, dadalhin niya kami sa mga karinderya o maliit na kainan, tapos sasabihin niya sa amin na tikman namin lahat at i-enjoy lang. Si mama rin po ang mahilig mag-travel kahit sa malalapit lang na lugar. Hindi man kami nakakapunta sa malayong bansa, pinaparamdam niya sa amin na parang adventure na rin ang bawat lakad namin. Halimbawa ha, pupunta kami sa palengke sa ibang barangay tapos titikim kami ng mga pagkain doon. Doon ko po natutunan na hindi mo kailangan ng malaking pera para ma-enjoy ang pagkain at ang paglalakbay. Sabi nga ni Mama, ang mahalaga masaya ka sa ginagawa mo at may kasama kang mahal mo. Hanggang sa dumating po yung panahon na nauso ang vlogging. Nakikita ko sa social media na ang daming gumagawa ng food reviews. Noong una, nanonood lang ako, pero may isang beses na kumain ako sa isang maliit na paresan na malapit sa amin, tapos sobrang sarap niya na parang gusto kong i-share sa iba. Doon ko po naisip na subukan mag-video. Simple lang po ang gamit ko noon, cellphone lang, walang kahit anong editing skills. Nahihiya pa ako na magsalita sa camera. Nanginginig pa nga minsan ang boses ko. Pero tinuloy ko pa rin, Sir Jupiter. Kada sahod, nagtatabi ako ng konting pera para makatikim ng iba't ibang pagkain. Minsan nga street food lang, minsan fast food, minsan naman mga bagong bukas na kainan. Unti-unti natutunan ko kung paano magkwento habang kumakain.
Hindi pala sapat na sabihin mo lang na masarap o hindi. Kailangan maramdaman ng nanonood kung ano yung experience mo. Doon ko ginamit yung mga natutunan ko kay Mama, kung paano niya i-enjoy ang pagkain at kung paano niya ikwento ang bawat tikim. Lumipas ang ilang buwan, nagulat na lang po ako na dumadami na ang followers ko. May mga nagme-message sa akin na pumunta raw ako sa ganitong lugar o tikman ko raw yung pagkain nila. May mga small business owners na nagpapadala ng pagkain para i-review ko. Sobrang saya ko noon, Sir Jupiter, kasi pakiramdam ko may purpose na yung ginagawa ko. Parang naipapasa ko yung saya na naramdaman ko noong bata pa ako kasama si Mama. Pero habang tumatagal, unti-unti pong nagbago ang lahat. Napansin ko na hindi na ako ganoon kasaya tulad ng dati. Dati kasi kumakain ako dahil gusto ko at nai-enjoy ko. Pero kalaunan, kumakain na lang ako para may makontent. Minsan kahit busog na ako, pipilitin ko pa rin kumain para lang may maipakita sa video. Minsan naman, kahit hindi ko talaga gusto ang lasa, kailangan kong mag-isip kung paano ko sasabihin nang hindi masasaktan ang owner ng negosyo. May mga pagkakataon din po na kinukumpara na ako sa ibang vloggers. May mga comments na mas magaling daw si ganito, mas entertaining si ganyan. Noong una, hindi ko pinapansin. Pero habang paulit-ulit mong nababasa, parang unti-unti kang naaapektuhan. Dumating sa point na nai-stress na ako bago pa man ako mag-shoot ng video. Naisip ko kasi kung magugustuhan ba ito ng mga tao o baka i-judge na naman ako. Pinakamabigat po siguro sa lahat ay nang mawala si Mama. Siya po kasi talaga ang inspirasyon ko nung buhay pa siya. Lagi niyang sinasabi na proud siya sa akin. Kahit simpleng video lang, tuwang-tuwa na siya. Siya rin ang unang nanonood at nagbibigay ng feedback. Noong nawala siya, parang biglang nawalan ng kulay ang lahat. Kahit kumain ako ng paborito kong pagkain, hindi na siya ganoon kasaya kasi wala na akong masabihan o makasama. Sinubukan ko pa rin magpatuloy, Sir Jupiter. Sabi ko sa sarili ko para ito kay Mama. Pero habang ginagawa ko, mas lalo kong naramdaman na parang hindi na ako totoo sa sarili ko. Parang ginagawa ko na lang siya dahil kailangan, hindi dahil gusto ko. Isang araw habang nagsushoot ako sa isang restaurant, bigla na lang akong napahinto. Tinitigan ko yung pagkain sa harap ko tapos napaisip ako kung kailan ba ako huling kumain na hindi naka-on ang camera. Doon ko po na-realize na nawawala na yung tunay na dahilan kung bakit ako nagsimula. Hindi na siya tungkol sa pag-enjoy ng pagkain o pag-share ng experience. Naging trabaho na lang siya na puno ng pressure. Kaya nagdesisyon ako na huminto muna. Hindi madali, Sir Jupiter, kasi iniisip ko rin yung mga taong sumusuporta sa akin. Pero mas naisip ko na kailangan ko munang alagaan ang sarili ko. Doon na rin po pumasok ang opportunity na magtrabaho sa Japan bilang caregiver. Nung una, natakot ako kasi ibang bansa, ibang kultura at malayo sa pamilya. Pero naisip ko rin na baka ito na yung pagkakataon ko para magsimula ulit. Ngayon po, kahit pagod sa trabaho, may kakaibang saya pa rin kasi alam ko na may natutulungan ako. At kahit papaano, bumabalik din yung simpleng saya ko sa pagkain. Minsan kumakain ako mag-isa pagkatapos ng duty, tahimik lang. Walang camera. Pero mas ramdam ko yung lasa at saya. Pagkatapos po noon, Sir Jupiter, may isang alaala akong hindi ko talaga makalimutan at pakiramdam ko isa rin yun sa mga dahilan kung bakit mas lalo akong nag-isip tungkol sa ginagawa ko noon bilang food vlogger. Nangyari ito noong kasagsagan na medyo umaangat na yung page ko at mas marami na akong napupuntang kainan. Isang araw habang nasa bahay lang kami ni Mama, bigla niya akong tinawag at may ikinuwento siya sa akin tungkol sa isang maliit na kainan na napuntahan daw niya dati kasama ang kaibigan niya. Sabi niya sa akin, subukan ko daw yung kainan na yun.
Simple lang daw pero sobrang sarap ng luto ng matandang may-ari. Hindi ko masyadong pinansin noong una kasi akala ko isa lang siyang ordinaryong karinderya. Pero mapilit si Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi na iba raw talaga ang lasa doon at hindi raw ako magsisisi. Dahil sanay naman ako na pakinggan si Mama pagdating sa pagkain, napagdesisyonan ko na puntahan yon at i-feature sa vlog ko. Noong araw na pumunta ako doon, Sir Jupiter, medyo nahirapan pa akong hanapin kasi nasa loob siya ng maliit na eskinita. Hindi po siya yung tipong mapapansin mo agad. Wala siyang malaking sign o design. Simpleng pwesto lang na may ilang mesa at upuan. Pero pagpasok ko pa lang, naamoy ko na agad yung lutong bahay na pagkain. Parang bumalik ako sa mga panahong nagluluto si Mama sa kusina namin. Doon ko rin po nakilala yung matandang babae na may-ari ng kainan. Payat siya, nakangiti at halatang mabait. Siya mismo ang nag-aasikaso sa mga customer at nagluluto. Lumapit siya sa akin at tinanong kung ano ang gusto kong kainin. Sinabi ko sa kanya na first time ko doon at gusto kong tikman yung mga best seller nila. Ngumiti siya at sinabing siya na raw ang bahala sa akin. Habang naghihintay ako, kinakausap niya ako. Tinanong niya kung saan ako galing at kung bakit ako napunta sa kainan niya. Sinabi ko na nirekomenda siya ng mama ko at gumagawa ako ng food vlog. Natuwa siya noong narinig niya yon at medyo nahiya pa siya dahil ang sabi niya, simple lang daw ang mga pagkain niya. Sana nga daw ay magustuhan ko. Ngumiti lang ako at sinabi ko na excited na po akong tikman ang luto niya. Noong dumating na ang pagkain, Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag kung gaano kasarap. Simple lang po ang mga ulam, parang mga lutong bahay lang talaga, pero iba yung lasa. Para bang bawat subo ramdam mo na may halong alaga at pagmamahal. Napangiti ako habang kumakain at naalala ko si Mama. Pakiramdam ko parang siya ang nagluto para sa akin noong mga oras na yon. Habang kumakain ako, pinapanood lang ako ng matanda at nakangiti siya. Tinanong niya ako kung okay lang ba ang pagkain at sinabi ko na sobrang sarap. Kita ko sa mukha niya na natuwa siya sa sinabi ko. Bago ako umalis, nagpasalamat ako sa kanya at sinabi ko na babalikan ko siya ulit. Ngumiti siya at sinabi rin niya na sige daw, magkikita pa kami ulit. Pagka-uwi ko sa bahay, agad kong inedit at in-upload yung video. Hindi ko in-expect na ganoon karami ang magre-react. Maraming natuwa, maraming nagsabi na gusto rin nilang puntahan yung kainan. May mga nag-comment pa na matagal na raw nilang kilala yung lugar at masaya sila na na-feature ko yon. Sobrang saya ko noon, Sir Jupiter, kasi pakiramdam ko nakatulong ako sa maliit na negosyo ng matanda. Pero habang binabasa ko pa yung mga comments, may napansin akong ilang mensahe na kakaiba. May mga nagsasabi na mabuti daw at naabutan ko pa siya. Sayang daw dahil wala na siya. Nung una hindi ko agad naintindihan. Akala ko mali lang ang pagkakaintindi ko. Pero habang dumarami yung ganoong comments, kinabahan na ako. Agad po akong nag-search tungkol sa kainan at sa matandang babae. Doon ko nalaman na kakapanaw lang pala niya ilang araw matapos kong pumunta doon. Bigla po akong nanlamig nung nabasa ko yun. Hindi ko matanggap agad kasi malinaw pa sa isip ko yung mukha niya, yung ngiti niya at yung sinabi niya na magkikita pa kami ulit. Napaupo na lang ako, Sir Jupiter, at hindi ko alam ang mararamdaman ko. Nalungkot ako kasi hindi na matutupad yung sinabi namin sa isa't isa. Hindi ko na siya mababalikan, hindi ko na matitikman ulit yung luto niya na siya mismo ang naghanda. Parang may biglang nawala kahit saglit ko lang siyang nakilala. Mas lalo akong naapektuhan kasi naisip ko si Mama. Parang pareho silang may dalang init at saya sa pamamagitan ng pagkain. At pareho ko rin silang hindi na makakasama ulit. Doon ko na-realize na minsan,
Hindi mo talaga alam kung kailan ang huling pagkakataon na makilala o makasama ang isang tao. Simula noon, Sir Jupiter, tuwing kumakain ako at nagsushoot ng video, naaalala ko yung matanda. Naaalala ko kung gaano siya kasaya na may nakaka-appreciate ng luto niya. Naaalala ko rin kung gaano kasimple pero katotoo yung saya niya. At doon ko naisip na baka mas mahalaga pa pala ang mga ganong moment kaysa sa views at likes na nakukuha ko. Siguro po, Sir Jupiter, isa yon sa mga dahilan kung bakit natuto akong pahalagahan ang bawat sandali. Hindi lang po sa pagkain, kundi pati sa mga taong nakikilala natin sa daan. Kasi minsan, hindi natin namamalayan na yun na pala ang huli. At kahit maikli lang, pwede pa rin siyang maging napakahalaga. Pagkatapos po noon, Sir Jupiter, akala ko talaga doon na nagtatapos ang kwento ko tungkol sa matandang babae na may-ari ng kainan. Tinanggap ko na sa sarili ko na isa na lang siyang alaala na mananatili sa isip ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko na siguro ganoon talaga ang buhay. May mga taong dadaan lang sandali pero mag-iiwan ng malaking epekto. Sinubukan ko na ring ibaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Sa trabaho ko noon at sa paggawa ng mga susunod na content. Pero kahit anong gawin ko, Sir Jupiter, hindi ko maiwasan na maalala siya lalo na tuwing kumakain ako ng mga lutong bahay na pagkain. Minsan naiisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung nabalikan ko pa siya. Kung nakapagpasalamat pa ako ulit sa kanya na maayos. May mga pagkakataon pa nga na binabalikan ko yung video na ginawa ko tungkol sa kainan niya. Tinitingnan ko kung paano siya ngumiti, kung paano niya ako kausapin. Parang gusto kong panatilihin yung alaala niya kahit sa ganoong paraan. Lumipas ang ilang araw, medyo naging busy ako at kahit papaano nabawasan ang pag-iisip ko tungkol sa nangyari. Akala ko po unti-unti ko na rin siyang malilimutan. Akala ko unti-unti ko na rin siyang nalilimutan. O siguro mas nasasanay na lang ako na wala na siya. Isang gabi po, Sir Jupiter, pagod na pagod ako galing sa maghapon na trabaho at pag-shoot. Pagdating ko sa bahay, kumain lang ako ng konti at agad na humiga. Hindi na nga ako nag-check ng phone ko kasi gusto ko na lang talagang magpahinga. Tahimik ang gabi na yon, Sir Jupiter. Wala kang maririnig kundi yung mahina na ugong ng electric fan at paminsan-minsan na ingay mula sa labas. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto ko at tanging liwanag lang ay galing sa ilaw sa labas na pumapasok sa bintana. Nakahiga ako at pilit na pinipikit ang mga mata ko para makatulog agad. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakahiga pero may nararamdaman akong kakaiba. Parang may presensya sa loob ng kwarto ko. Nung una inisip ko na baka guni-guni ko lang dahil sa pagod. Pero habang tumatagal, parang mas lumalakas yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko, Sir Jupiter. Hindi ko maipaliwanag kung anong kaba ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Para kasing may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Sinubukan kong igalaw ang ulo ko at tumingin sa paligid ng kwarto. Sa una wala naman akong nakita pero nang bahagya kong igalaw ang tingin ko papunta sa gilid ng kama ko, doon ko siya nakita. Halos mapatalon po ako sa takot, Sir Jupiter. Nandoon po siya nakaupo sa gilid ng kama ko. Yung matandang babae na may-ari ng kainan. Nakatingin po siya sa akin pero iba na ang itsura niya kumpara noong nakita ko siya noon. Hindi na ganoon kaaliwalas ang mukha niya. Maputla siya at parang pagod na pagod. Pero sigurado ako na siya yun. Hindi ako agad nakagalaw, parang nanigas ang buong katawan ko sa sobrang takot. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa akin. Tinitigan ko siya at umaasa na baka panaginip lang ito. Pero habang tumatagal lalo kong nararamdaman na totoo siya, na nandyan talaga siya sa harap ko. Dahan-dahan siyang nagsalita, Sir Jupiter. Mahina ang boses niya pero malinaw ko pa rin narinig. Ang sabi niya, "Anak,
tulungan mo ako. Nang marinig ko yun, lalo po akong kinabahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan at hindi ko rin maintindihan kung bakit siya nandito sa kwarto ko. Sinubukan kong magsalita kahit nanginginig ang boses ko. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makapagsalita na maayos, muli siyang nagsalita. Mas mabigat na ang tono ng boses niya. Ang sabi niya, "Hindi ako namatay ng basta-basta. Pinatay nila ako." Biglang tumigil ang mundo ko noong marinig ko yun, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Takot, gulat, at hindi makapaniwala. Hindi ko po maintindihan bakit sa akin niya sinasabi yun. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako ang hinihingan niya ng tulong. Patuloy siyang nakatingin sa akin habang nagsasalita. Ang sabi niya gusto niyang makuha ang hustisya sa nangyari sa kanya. Sabi niya hindi siya matahimik dahil sa ginawa sa kanya. Habang sinasabi niya yon, pakiramdam ko lalo akong pinanghihinaan. Hindi ko kayang tanggapin ang naririnig ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Sir Jupiter, sa sobrang takot at gulat. Pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay. Umiikot na ang paningin ko at bumibigat ang katawan ko. Huling nakita ko na lang ay ang mukha ng matandang babae na nakatingin sa akin at parang may hinihintay na sagot mula sa akin. At doon na po ako nawalan ng malay. Pagkatapos po noon, Sir Jupiter, ang huling naalala ko na lang ay ang biglang pagdilim ng paningin ko at ang pakiramdam na parang lumulutang ako sa sobrang takot at kaba. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawalan ng malay, pero pakiramdam ko parang isang iglap lang ang lumipas. Parang ang bigat ng katawan ko at ang isip ko puno pa rin ng gulo noong mga oras na yon. Pagmulat ko ng mata, Sir Jupiter, dahan-dahan kong naramdaman na nasa kwarto pa rin ako. Medyo malabo pa ang paningin ko sa una pero unti-unti itong luminaw. Tahimik ang paligid at akala ko agad na panaginip lang ang lahat ng nangyari. Pero bigla pong may naramdaman akong presensya sa tabi ko na agad nagpabalik ng takot sa dibdib ko. Doon ko uli siya nakita, Sir Jupiter, ang matandang babae na may-ari ng kainan. Nakaupo pa rin mismo sa gilid ng kama ko at nakatingin lang sa akin ng diretso. Hindi po siya nakangiti at seryoso ang mukha niya, parang hindi siya mawawala kahit anong gawin ko. Bigla akong napahigpit ng kapit sa kumot ko dahil sa sobrang kaba. Unti-unti siyang nagsalita, Sir Jupiter. Mahina pero malinaw ang boses at parang bumibigat lalo ang paligid habang nagsasalita siya. Ang sabi niya, "Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako tinutulungan." Pagkarinig ko noon, lalo akong kinabahan at hindi ko alam kung paano ako gagalaw o magsasalita. Sinubukan kong tanungin siya kung anong ibig niyang sabihin pero parang hindi ko maayos na mabuo ang mga salita ko dahil nanginginig ako. Sabi ko sa kanya kung bakit ako at kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. Pero imbis na sumagot agad, nakatingin lang siya sa akin na parang may hinihintay na desisyon mula sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan ko siyang tulungan para makuha niya ang hustisya. Sa bawat salita niya lalo akong napipilitan at natatakot. Pakiramdam ko wala akong takas sa sitwasyon na yon. Kahit gusto kong tumanggi, parang may mabigat na pumipigil sa akin. Hanggang sa napilitan na lang po ako, Sir Jupiter, na pumayag. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa takot at sa bigat ng sitwasyon. Nang pumayag ako, bigla siyang tumigil sa pagsasalita at unti-unting nawala sa paningin ko. Para bang hangin lang siya na biglang nawala sa loob ng kwarto ko. Kinabukasan, Sir Jupiter, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba lahat o totoo. Pero may parte sa akin na alam kong hindi lang yun basta imahinasyon. Paulit-ulit ko po siyang naiisip at hindi ako mapakali buong araw. Parang may iniwan siyang mabigat na responsibilidad sa akin. Dahil doon, nagdesisyon ako na pumunta ulit sa kainan ng matandang babae. Sinabi ko sa sarili ko na baka doon ko makuha ang kasagutan kung bakit siya sa akin humihingi ng tulong. Habang papunta ako doon, ramdam ko ang bigat ng dibdib ko at hindi ko alam kung anong eksaktong gagawin ko pagdating ko doon.
Pagdating ko sa kainan, Sir Jupiter, tahimik ang lugar at parang walang masyadong tao. Iba na ang pakiramdam kumpara noong unang beses akong pumunta doon. Mas mabigat ang hangin at mas tahimik ang paligid. Pumasok ako at nagkunwari na normal lang ang pakay ko, na parang bumibisita lang ako para mag-vlog ulit. Habang naglalakad ako sa loob, pinapakita ko sa sarili ko na kalmado lang ako. Pero sa loob-loob ko, sobrang kinakabahan na ako. Sinusubukan kong alalahanin kung saan ko ba sa huling nakita noong buhay pa siya at kung may mapapansin ba akong kakaiba sa paligid. Habang naglilibot ako sa loob ng kainan, Sir Jupiter, napansin ko na may isang sulok sa likod na parang may kakaiba. Hindi ito napapansin agad dahil natatakpan ng mga gamit at dekorasyon. Pero dahil sanay akong mag-video, sinubukan kong lapitan yon at tingnan ng maigi. Doon ko po nakita, Sir Jupiter, ang isang CCTV camera na nakatago ng maayos. Hindi siya halatang nandun dahil parang sinadyang itago sa likod ng maliit na kahon at mga nakasabit na gamit. Kung hindi ako nag-vlog at hindi ako nag-i-explore ng lugar, hindi ko talaga ito mapapansin. Bigla kong naisip na maaaring ito ang hinihingi niyang tulong. Kaya agad akong kumuha ng ilang clip gamit ang cellphone ko at sinigurado ko na nakunan ko ang pwesto ng CCTV kahit papaano. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko pero ramdam ko na ito ang dapat kong gawin. Pag-uwi ko, Sir Jupiter, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Kinabukasan, dinala ko agad ang nalaman ko sa mga pulis. Sinabi ko sa kanila na nag-vlog ako sa kainan at aksidente kong nakita ang CCTV na nakatago sa loob ng lugar. Sinabi ko rin na baka may makuhang ebidensya doon tungkol sa nangyari sa matandang babae. Sa una, medyo nagduda pa ang mga pulis sa akin. Pero nang makita nila na may video ako at malinaw ang lokasyon ng CCTV, nagdesisyon silang puntahan agad ang kainan para imbestigahan ito. Sinamahan ko rin sila pabalik doon at ipinaliwanag ko kung saan ko ito nakita. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang lugar, Sir Jupiter, tahimik lang ako sa isang sulok, kinakabahan at hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero sa isip ko, pauulit-ulit ko pa rin naririnig ang boses ng matandang babae na nagsasabing hindi siya titigil hanggat hindi siya nabibigyan ng hustisya. Habang nasa kainan po kami, Sir Jupiter, kasama ang mga pulis, ramdam ko talaga ang bigat ng bawat segundo na lumilipas. Habang binubuksan nila ang mga sulok at tinitingnan ang paligid, hindi ako mapakali at parang gusto ko nalang umalis. Pero pinipigilan ko ang sarili ko kasi alam ko na ito na ang simula ng katotohanan na hinahanap ng matandang babae. Dahan-dahan nilang inalis ang mga nakaharang sa likod na bahagi ng kainan kung saan ko nakita ang CCTV. Naging maingat sila sa bawat galaw nila at habang tumatagal, mas lumilinaw na hindi lang ito simpleng imbakan o dekorasyon lang. May mga wires at maliliit na device na nakatago na parang matagal nang hindi ginagalaw. Nang ma-access na ng mga pulis ang CCTV, Sir Jupiter, tahimik ang buong paligid. Lahat kami nakatingin sa maliit na screen na hawak nila. Habang pinapanood nila ang lumang footage, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko na parang sasabog anumang oras. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong makikita namin, pero alam ko na may mababago pagkatapos nito. Ilang sandali lang may lumabas sa video na isang gabi kung saan mag-isa lang ang matandang babae sa loob ng kainan. Kitang-kita siya na nag-aasikaso pa rin ng mga gamit kahit mukhang pagod na siya. Tahimik ang eksena hanggang sa biglang may pumasok na lalaki sa likod ng kainan. Sa una, kalmado lang ang galaw nila. Parang may kilala ang matandang babae. Pero habang tumatagal, nagiging agresibo ang kilos ng lalaki. Doon na po nagsimulang magulo ang eksena, Sir Jupiter. Hindi ko po kayang tuluyang panoorin ang ibang detalye pero malinaw sa mga pulis na may nangyaring krimen sa loob mismo ng kainan. Kitang-kita sa footage kung paano pinilit at sinaktan ang matandang babae at kung paano siya nawalan ng lakas habang sinusubukan niyang lumaban. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napaiwas na lang ako ng tingin habang nanginginig ang katawan ko. Pakiramdam ko bumigat lalo ang dibdib ko.
dahil sa aking napanood. Agad kumilos sa mga pulis matapos nilang makumpirma ang lahat. Kinuha nila ang kopya ng CCTV at nagsimulang mag-imbestiga kung sino ang lalaking nasa video. Hindi nagtagal, gumamit sila ng iba pang ebidensya mula sa paligid at sa mga nakaraang ulat tungkol sa lugar. Lumipas ang ilang araw, Sir Jupiter, palaging may update ang mga pulis tungkol sa kaso. Hindi ako mapakali habang naghihintay, pero sinubukan kong magtiwala na magagawa nila ang trabaho nila. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko pa rin ang presensya ng matandang babae sa isip ko. Para bang inaabagan niya rin